Literal po ba na ipinanganak ng Diyos si Jesus? Well, ang sagot ko po kapatid, hindi po Ang Diyos hindi siya katulad nung sinasabi ng ibang mga mangangaral na nanganganak na tulad ng babae na umiire o nagluluwal ng sanggol. Hindi po ganoon ang Diyos kapatid. Ang sabi po dito sa Biblia, sa 55:8 ng Isayas, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. So basahin nga natin ito sa Ingles mga kababayan. Ang sabi dito, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Alam nyo yung salitang ways dyan sa Isaiah 55:8, pag binasa nyo po yan sa wikang Hebreo, yan po ay may term na direct. Direct. Pag sinabing direct, ang sabi dito, direct, meaning a road, figuratively a course of life or mode of action. So that's a mode of action, often adverbially, a long way, because of, by, conversation, custom, journey, manner, through, toward. So, pag sinabing direct, it is a course of life or mode of action, custom, or manner. So, yung kilos o yung mode of action na pamamaraan ng Diyos, iba po yan sa nakagawian ng mga tao, kapatid. So, pag sinabi ng Diyos na ipinanganak kita, kasi may nakasulat na ganun, na sinabi niya kay Kristo, ipinanganak kita, hindi ibig sabihin doon is katulad nung mga babae na nanganganak, hindi ganun. Kasi, yung ibang mga nangangaral, itinulad nila ang Diyos sa mga babaeng nanganganak. Kaya ang Diyos may matres. May matres. O kaya is meron siyang loins na dun yung balakang. Na para bang si Kristo is galing sa balakang ng Diyos para siyang sperm cell na lumabas sa balakang ng Diyos. Hindi po ganun. Yung iba, inihalin tulad naman ang Diyos sa seahorse kasi yung seahorse daw, yung mga seahorse daw ang nanganganak is mga lalaki. Kaya nakita nyo? So, which is, ayan po is inihahalin tulad kasi nila ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng material na tao. O yun nga, ng seahorse or kung ano pa mang mga hayop. Well, ang sagot ko naman ganito kapatid, yung panganganak ng Diyos, sinabi ng Diyos, ipinanganak kita, sabi niya kay Kristo, yung panganganak ng Diyos kay Kristo, hindi po yan katulad ng pagkapanganak sa atin ng nanay natin bilang mga tao. At kung tatanungin nyo naman ako, kung papaanong ipinanganak ng Ama si Kristo, to be honest kapatid, hindi ko po yan masasagot. Hindi ko po yan masasagot. Kasi para sa akin, yung tanong na yan is parang tanong na papaanong nagkaroon ng Diyos? Ang mga ateista nagtatanong, paano nagkaroon ng Diyos? Saan galing ang Diyos? Ako hindi ko masagot yan . Alam niyo kung bakit? Yan kasi yung mga halimbawa ng mga tanong na inilingid ng Diyos sa tao. May mga bagay na inilihim sa tao, hindi pinaalam ng Diyos sa tao. Hindi para sa tao yung malaman kung saan galing ang Diyos. So kung hindi ipinaalam ng Diyos, mabuti pang wag mo nang pangahasan na sagutin. So, hindi ko napapangahasan na sagutin yan. In the first place, hindi naman required sa kaligtasan na malaman mo kung saan galing ang Diyos o papaanong ipinanganak si Kristo. Hindi na hindi na yan requirement sa kaligtasan. Hindi ka naman maliligtas o hindi ka naman maiimpyerno kung di mo malaman yung sagot dyan . At hindi rin naman sinabi ng Biblia na bula ang mangangaral yung mga mangangaral na hindi nakakasagot niyan. So, ganun din si Kristo, hindi dapat nating arukin kung papaanong ipinanganak ng Diyos si Kristo kasi lihim yan . Kasi kapag pinagpilitan natin na si Kristo ay ipinanganak in a manner na parang panganganak sa tao, lalabas, there was a time na si Kristo hindi nag-i-exist. Tama? Pag sinabi mong si Kristo ay galing sa balakang ng Diyos o sa loins ng Diyos, na siya para siya inilabas doon, iniris siya doon, lalabas si Kristo, there was a time na hindi siya nag-i-exist nung hindi pa siya iniire. Tama? Or kung ano mang term yung ginagamit ninyo
kung iniiri ba or ano. So, pag pinilit mo yan na sagutin, lalabas, may punto ng panahon na si Kristo hindi pa nag-uumpisa. O lalabas na si Kristo is may umpisa. May panahon na wala siya at nag-umpisa siya nung inilabas na siya. Which is labag yan sa kasulatan. Bakit? Kasi ang sabi ng Biblia dito sa Mikas, Kapitulo 5, ang talatay 2. Ngunit ikaw, o Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula nung una, mula ng walang hanggan. Ano sabi? Ang pinagbuhatan niya ni Kristo, ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. O sa ibang salin, mula ng walang pasimula. Therefore, wala siyang pasimula. Wala yung punto na nag-umpisa siya nung inirin na siya. Hindi. That's wrong. So, si Kristo, ayon dyan sa talatang yan, is walang umpisa. So, pag sinabi mong ipinanganak siya ng ama, literal, lalabas may umpisa siya. Tama? Yun ang magiging logic nun, kapatid. Pangalawa, yung salitang ipinanganak kita, hindi yun nangangahulugan ng literal na panganganak. Huwag nating iliteral. Yung pag sinabing ipinanganak kita is inire o inilabas o siya'y parabang binhi siya o sperm siya sa loob ng balakang ng tatay niya na inilabas hanggang sa lumaki maging Diyos. Hindi ganun. That's wrong. That's very wrong. Yung salitang ipinanganak kita, hindi yun ginagamit sa hindi po yun nangangahulugan o hindi yun tumutukoy sa panahon bago likhain ang mundo. Kasi sabi nung iba, ipinanganak kita, yan ay sinabi ng Diyos nung ipinanganak ng Diyos si Kristo nung unang panahon. Hindi po yun ang ibig sabihin nun, kapatid. Ito, pakinggan ninyo ha. Ito, ginamit ni Pablo yung salitang ipinanganak kita o naging anak kita ay begotten thee. Dito sa Gawa, Kapitulo 13, ang talatay 32, pakinggan ninyo. Sabi ni Pablo dito, at dinadalhan namin kayo ng mabubuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus. Gaya naman ng nasusulat sa 2 awit, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita. Diba? Sabi diyan, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita. Kinote ni Pablo yung nasa Psalms chapter 2. Ang nakalagay doon, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. At ginamit ni Pablo yon kailan? Nung time na binuhay na si Kristo. Na tinupad din ng Diyos sa ating mga magulang nang muling buhayin niya si Jesus. Gaya naman ng nasusulat sa 2 awit, ikaw ay aking anak, sa araw na ito'y naging anak kita. So yung salitang ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita, hindi yun nangangahulugan ng paglabas ni Kristo mula sa sinapupunan ng Diyos noong unang panahon. Ginagamit ni Pablo yung pangusap na ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita nung time na i-resurrect na si Kristo. Nakita nyo? Ano pa? Sa anong paraan pa ginamit ni Pablo yung pangungusap na ikaw ay aking anak, sa araw na ito'y naging anak kita? Pakinggan ninyo, Hebreos 5:5, gayon din naman si Kristo, or gayon din si Kristo man, ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi ayon sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. O yan, mga kababayan. Kailan ginamit ni Pablo yung pangungusap na ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita? Nung si Kristo ay itinanghal bilang dakilang saserdote, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Nakita nyo? Ulitin nga natin, yung basa sa Hebreos 5:5, gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya'y nagsabi,
ikaw ay aking anak, ikaw ay naging anak ngayon. Yung hula na yon, ikaw ay aking anak, ikaw ay naging aking anak ngayon, yun ay natupad nung si Kristo ay maging dakilang saserdote ayon diyan sa talata. Yung salita dun sa Book of Hebrews na sinasabi doon, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Hindi yung tumutukoy sa panahon kung kailan allegedly iniluwal daw si Kristo. Hindi. Tumutukoy yan, una, sa pagkabuhay ni Kristo sa mga patay. Pangalawa, tumutukoy din yan sa panahon na itinanghal siya bilang saserdote. At meron pang isa, pakinggan ninyo, awit 2:6, gayon may inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. So kailan daw siya ipinanganak ng Diyos? Nung inilagay na siya bilang hari. Nung ininstall na siya as bilang hari, ano sabi ng Diyos? Gayon may inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion. Sinabi ng Panginoon, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Nakita nyo? So, ginagamit din yung pangungusap na yon on the time na ininstall siya bilang hari. So, huwag nating isipin na yung salitang yon na ipinanganak kita is tumutukoy yon allegedly nung niluwal si Kristo ng Ama nung una. Hindi po. Hindi na para sa atin malaman kung paano nag-umpisa si Kristo. Kasi si Kristo, Diyos nga eh. Parang kini-question mo na paano nag-umpisa ang Diyos. So, yan po ang sagot ko, kapatid. Ibig sabihin, may kasama ang Diyos bago gawin si Adan. Kasi sabi niya, lalangin natin. Ibig sabihin, may kasama siya. Sagutin mo yan. Opo, kapatid, sasagutin natin yan. Parang galit po yung inyong pagtatanong, ano. Wala naman pong problema, masasagot po natin yan. Well, ano ba sabi ng Biblia? May kasama ba ang Diyos nung lalangin niya si Adan? Pakinggan natin dito sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 8, mula 22 hanggang 30. Ang sabi po ng Biblia dito, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula ng araw, mula ng walang pasimula, bago nilikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, ng wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol, ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandun ako, nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos. Nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa, nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. So ayan, maliwanag, kapatid. Ang sabi diyan sa talata, nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa. Mabuti nga basahin natin itong specific na talatang ito dito sa Proverbs 8:30 sa Saling New International Version. Ang sabi dito, then I was the craftsman at his side. I was filled with delight day after day, rejoicing always in his presence. Maliwanag, ano? Tanong, sino ba tong nagsasalitang ito? Sino ba yan? Na ang sabi niya, I was the craftsman at his side. Ako'y kamanggagawa niya na nasa tabi niya. Sino po yung nagsasalita na yan? Sabi dito, sa talatang 12, taas natin sa talatang 12, akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan at aking nasusumpungan ang kaalaman at gunita. Aba, ang nagsasalita pala diyang, kapatid, is yung karunungan. Akong karunungan, sabi niya. Nagpakilala yung nagsasalita diyan sa Proverbs 12. Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan at aking nasusumpungan ang kaalaman at gunita. Sabi nung iba, ano yan karunungan yan. Hindi yan si Kristo, karunungan yan, kapatid. At yan yung karunungan ng Diyos na nasa isip niya. Yun ang sabi ng iba, no?
Tanong, ano ba sabi sa talata? Nasa siping nga niya ako, na gaya ng isang matalinong manggagawa. Nasa isip ba, mga kapatid? Wala nga sa isip eh. Nasaan siya? Nasa siping nga niya ako, nasa tabi niya ako. Nasa tabi siya ng Diyos, wala siya sa isip lang. Diba? Nakita niyo, mga kapatid? Sino ba yung karunungan na yan na nasa tabi ng Diyos? Nung una pa, pakinggan ninyo, unang Juan 1:1. Yaong buhat sa pasimula. Kailan? Yaong buhat sa pasimula. Yaong aming narinig. Yaong nakita ng aming mga mata. Yaong aming namasdan at nahipo ng aming kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatototohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay. Ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Unang Korinto 2:7, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala lang sino mang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Nakita niyo, mga kababayan? Sino yung karunungan na nasa tabi ng Ama mula pa nung pasimula? Yun yung Panginoon na ipinako sa krus. Sino yun? Si Kristo yun, yung anak ng Diyos. Nakita nyo? Ang kasama ng Diyos nung pasimula, yung kanatin niya sa Genesis, yun yung kanyang anak. Yun yung kasama niya mula pa sa pasimula. Ano katunayan? Na yung anak nga niya ang kasama niya. Pakinggan ninyo, Kawikaan 3:4. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Nakita nyo? May mag-ama ba na magkasama nung panahon ng paglalang? Meron. Liwa-liwanag ha. Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? So, siguro dyan nakuha nyo na yung ibig ko sabihin, ano? Ang kanati ng Diyos is walang iba kundi si Kristo, mga kababayan. Yan po ang sagot ko.